Isang araw palihim akong umuwi at nakita ko ang katotohanang nagpayanig sa buong mundo ko. 3 taon nang nasa wheelchair ang asawa kong si Marco. Matapos ang isang malubhang aksidente sa kalsada sa EDSA sa Metro Manila, sinabi ng mga doktor na halos wala ng pag-asang makalakad pa siya. Mula noon tuluyan ang nagbago ang buhay ko. Ako ang naging sandigan niya. Nagtrabaho ako araw at gabi para mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Kumuha ako ng pribadong nurse na may mataas na sahod. Inayos ang buong bahay para maging angkop sa wheelchair. At ibinigay ko pa sa kanya ang buong kontrol sa aking bank account para hindi siya magkulang sa kahit ano. Minahal ko siya ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan. Ngunit mga 1 buwan na ang nakalipas, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Isang araw pag uwi ko sa bahay namin sa Alabang, napansin ko agad ang mga basang bakas ng paa sa sahig na bagong linis. Wala ang nurse noong araw na iyon. Sa kusina, may ilang gamit sa matataas na istante na hindi niya kayang abutin ang nailipat ang pwesto. Ang garapon ng kape ay napunta sa kaliwa. Ang kahon ng biskwit sa ibabaw ng cabinet ay nabuksan. Tinanong ko siya. Bigla siyang umiyak. Namumula ang mga mata. Nanginginig ang boses na parang labis na nasaktan. Pinagdududahan mo ba ako? Sa kalagayan kong ito, iisipin mo pa na nagsisinungaling ako? Napatigil ako. Yakap ko siya at humingi ng tawad. Sinisi ko ang sarili ko dahil hinayaan kong dalhin ako ng stress sa trabaho sa pagdududa. Pinilit kong paniwalaan na baka ang nurse o ang kasambahay ang nakagalaw ng mga gamit at nakalimutan lang. Hanggang sa dumating ang Martes ng umagang iyon. Hinarang ako ng aming hardinero, si Mang Tomas, sa driveway habang papunta ako sa opisina sa Makati. Isa siyang lalaking nasa 60 taong gulang. Halos 10 taon nang nagtatrabaho sa amin. Tahimik, maingat, at hindi kailanman nakikialam sa personal na buhay ng amo. Pero noong umagang iyon, namumutla siya at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, patawarin po ninyo ako, pero kailangan kong sabihin ito. Sabi niya, hirap lumunok. Ang asawa ninyo, hindi po siya baldado. Nakita ko siyang naglalakad sa likod bahay kahapon. Natigilan ako at agad akong nagalit. Baliw ka ba, Mang Tomas? Sigaw ko. Hindi ko papayagan na gumawa ka ng ganitong kasinungalingan tungkol sa asawa ko. Umatras siya halatang nasasaktan. Hindi po ako nagsisinungaling, sir. Ako, tama na. Putol ko. Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik. Tahimik siyang umalis. Sumakay ako sa kotse. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa galit. Sa buong biyahe papuntang Makati, parang kumukulo ang dugo ko. Hindi ko matanggap ang sinabi niya. Pinilit kong paniwalaan na baka nagkamali lang siya o baka dahil sa edad nalilito na siya. Pero gabing yon, hindi ako nakatulog. Katabi ko siya sa kama. Mahimbing ang tulog. Payapa ang mukha na parang isang anghel. Pero paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Mang Tomas. Na nakita niya ang asawa ko na nakatayo. Ang ibig sabihin nakakalakad ang asawa ko at hindi tunay na baldado. Ginagawa ba ng asawa ko ito upang makaligtas sa kasalanan niya sa akin? Naguguluhan na ako sa pagkatao na ito. Any advice po? Salamat.